Welcome back, investor! Sa video na to, meron akong nahanap na isang kumpanya na over the past 23 years kung nag-invest ka sa kumpanyang ito, nag-multiply na ng 18 times ang investment mo dito. Kung gusto mong malaman yung mga process kung paano ko nahanap itong kumpanya, stay ka lang, I'll show you how. Bago tayo magsimula, congratulations muna sa nanalo ng aking portfolio tracker. Message mo lamang ako sa aking email and definitely ibibigay ko ito sa'yo. And again, congratulations! Sa mga nakaraang video natin, sa paghahanap natin ng mga kumpanya na hindi masyado pinapansin, sila pa yung mayroong magaganda yung returns over time. Nagre-return sila ng 1,000%, 700%. Bakit? Kasi itong mga kumpanyang ito na nire-review natin ay hindi masyado pinapansin because sobrang boring ng company ito. And remember, ang sabi ni Peter Lynch, mas gugustuhin niya mag-invest sa mga kumpanya na sobrang boring at hindi masyado pinapansin ng mga analyst. Now, ang kumpanya na tinutukoy ko ay ang Mabuhay Vinyl Corporation. Now, this company is the only chlor-alkali producer in the Philippines. Now, dito pa lamang sinasabi sa atin na mayroong moat ang kumpanyang ito because of their product. And sila din yung nagmamanufacture ng caustic soda and hydrochloric acid and the only company that produces chlorine in commercial quantities. In addition, it supplies more than 50% of the country's requirement for sodium hypochlorite. The products end up in the manufacture of many useful consumer products that are important in our daily lives. Ang mga planta ng Mabuhay Vinyl Corporation ay nasa Santa Rosa, Laguna, and also nasa Iligan City. Now, ang tanong, paano ko nahanap itong kumpanya? Dito lamang yan sa aking sites na ginawa. So, pinunta ko lamang itong management analysis. Kung i-compare ko yung sa chemical industry, tatlo dyan yung pinakamagaganda na kumpanya. Nandiyan yung Crown, Mabuhay Vinyl Corporation, and ang Price Corporation. So, on average, nasa above 10% yung kanilang return on assets, return on equity, return on investment, and return on invested capital. So dito pinapakita na maganda mag-manage itong kumpanya, and because of that, nakakapagbigay sila ng magandang returns sa kanyang mga shareholders. Now mag-focus tayo sa kanyang market information. So among dito sa chemical industry na nakalista sa ating merkado, ang MVC ay pangalawa sa mayroong pinakamalaking market cap. So nangunguna pa rin ang Price Corporation na nasa 10.92 billion pesos. Ang revenue naman ng MVC ay nasa 3.13 billion pesos. Net income ay nasa 449 million pesos. And again, majority na kanilang revenue na pinagkukunan ay nanggagaling sa basic and intermediate chemicals. 99.9% yan ay nanggagaling dito. Now, over the past 3 years, nag-significant increase yung kanilang revenue. Sa kadahilanan siguro ito ay pandemya noong 2020. So, meron siyang compound annual growth rate na halos 16% and average ay nasa 2.48 billion pesos na revenue. Over the past 5 years, ang average revenue ay nasa 2.5. Over the past 10 years ay nasa 2 billion pesos. And hindi ganong kalakihan yung pag-angat na kanilang revenue. Now guys, pinapakita dito sa atin na turtle stocks, no, itong company. Ibig sabihin, paunti-unti yung angat ng kanilang revenue. And ang projection ko sa kanilang revenue pagdating ng 2024 ay nasa 3.39 billion pesos lamang. Ang pinaka-key highlights dito sa company, sa kanilang net income, ay yung kanilang 2022 report na umabot ng halos 400 million pesos. So, i-compare natin ito sa 2018, halos magka-same price lamang, no, yung kanilang net income. And yung projection ko naman sa kanilang net income pagdating ng 2024, kasi nga ito ay turtle stock, para sa akin ay nasa 423 million pesos. Noong 2022, yung profitability nila ay nasa 12.47%. Ang kagandahan naman dito sa MVC, over the past 18 years, ay talagang ang layo ng separation ng kanyang total assets versus sa kanyang total liabilities. So, noong 2022, ang kanyang debt to earnings ay nasa 0.12 lamang. Ibig sabihin, wala pang 2 months
kaya niyang bayaran kung tutuusin yung kanyang long-term obligation gamit yung kanyang kinikita ngayon. So dito pinapakita sa atin na talagang nasa high quality ang earnings ng kumpanyang ito. And noong 2022, mas malaki pa yung kanilang cash available. Pinaka-latest report ng Mabuhay Vinyl Corporation, ang kanyang debt to equity ay 0 na. Ang kanyang utang ay 0 na. Cash available ay nasa 620 million pesos. Dito pinapakita sa atin na nasa excellent level of categories na naman yung kanyang financial health. And this is the balance sheet information ng kumpanya. Makikita mo puro green yan. Now, mag-focus tayo sa kanilang dividend ngayon. Simula na nagbigay sila noong 2014, makikita natin dito na umaangat yung kanilang dividendo na binibigay. Now, ang kanilang dividend na binibigay na ay nasa 10 centavo per year. However, in terms of dividend sa mga investor, hindi masyadong appealing tong 1.6% at dividend yield. Ang kanyang industry's average yield ay nasa 2.6%, so mababa doon sa industry. Now, one of the reasons kung bakit bullish ako sa material sector, over the past 10 years, yung performance ng PE ratio, dito sinasabi sa atin na nasa undervalued. Why? Because ang kanyang PE ratio ngayon ay nasa 15.7 times in comparison sa 10 years average na nasa 24.6 times. And also, ang kanyang market cap ay nasa 391.8 billion pesos. At ang total earnings ng material sector ay nasa 23.11 billion and total revenue na nasa 210 billion pesos. Now, over the past 5 years naman, ang total returns ng chemical industries ay down ng 31.52%. Sa material sector, siya yung mayroong pinakamalaking pagbagsak dito. Ngayon, sa mga hindi investor, ito isang negative sentiment sa kanila. Pero sa akin, as a value investor, ito isang magandang paraan para makahanap ng kumpanya na magagandang fundamentals and also mayroong malaking market share. Isa na dito ang MBC. Now, sa valuation, ang forecast ng mga analyst ay mag-grow ang kanilang earnings ng 15.4% annually. So this is the reason kung bakit continuous kong binibili ang Crown Asia Chemicals Corporation and possibly itong Mabuhay Vinyl Corporation and also ang PPC. Now, the real question ngayon is ano ba yung intrinsic value ko dito sa kumpanya? Based sa aking watchlist ngayon, ang Mabuhay Vinyl, ang aking target price, ang intrinsic value ko dito ay nasa 7.20 pesos per share. And ang aking target price para mabili ito ay nasa 4 pesos per share. So, over the past 1 year, naglalaro ang presyo ng Mabuhay Vinyl sa 4.40 pesos to 6.7 pesos per share. So, dito talaga hindi natin siya mabili-bili. Pero I watch closely sa company ito and also sa isang company like PPC. Now, one of the reason kung bakit mababa yung aking intrinsic value dito because of their free cash flow. No, ngayon pa lamang sila nakakabawi ng maganda sa kanilang free cash flow. So, as of June 30, 2023, yung kanilang free cash flow ay nasa 142.3 million pesos pa lamang. So, kaya ko lagi kong tinitignan, winawatch ko closely ang presyo ng company ito. Naglalaro yung kanyang free cash flow from 600 to 400 million pesos. So, pag nag-normalize na yung kanilang free cash flow, possibly tataas ulit yung aking intrinsic value sa company ito. Na pumunta tayo sa exciting returns ng MVC. Na i-compare natin ito sa SPY ng US para makita natin yung comparison internationally. Now, ang total returns ng company over the past 10 years, including na yung dividend na binibigay nila, ay nasa 278.92%. Samantalang ang SPY ay nasa 209% lamang. Now, dito pinapakita na na-outperform ng company ang SPY ng US. And also, over the past 23 years, from 2000 to 2023, ang total returns ng MVC ay nasa 1,828%. Samantalang sa SPY ay nasa 251% lamang. Grabe, no? Kung mapapansin mo guys, yung mga hindi pinapansin ng analyst, yung mga boring na company, madaling maintindihan,
na-outperform pa nila yung index internationally. Dito pinapakita sa atin na hindi sukatan kung blue chip ka man or mababang company ka lamang. Ang importante ay kung gaano ka kagaling mag-manage ng iyong operation. Sa pamamagitan nito, mapapalago mo ng dahan-dahan ang iyong investment and also para maging happy din ang iyong shareholders. This Pessi Warrior, nagpapaalalang, invest wisely, see you on the other side.